ang dalawang piloto ng Philippine Navy matapos bumagsak ang pinapalipad nilang training helicopter sa Cavite City. Tingin ng Philippine Navy nagkaproblema sa chopper kahit dumadaan naman ito sa regular na inspeksyon. Live mula sa Cavite City, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Cheryl, nandito ako ngayon sa isang punerarya dito sa Cavite City kung saan dinala pansamantala yung bangkay ng dalawang piloto sa helicopter kaninang umaga. No? Dumating na rin yung mga tauhan ng Navy para makiramay habang nagsidatingan na rin yung pamilya ng dalawang biktima. Pinagkaguluhan ng mga residente ang bumagsak na helicopter na ito sa bakanteng lote malapit sa Cavite City Public Market bandang alas 6 ng umaga kanina. Sa lakas ng impact ng pagkabagsak nito, halos magkahiwa-hiwalay na ang parte ng chopper. Ayon sa ilang nakakita sa bumagsak na helicopter, isa raw sa mga sakay nito ang kumaway pa at humingi ng tulong. Pero yung babae antes kumaway na. Yung co-pilot ata siguro yon. Nung pagkabagsak ng helicopter talagang yupi na, hiwalay na pati mga hélice. Pero yung babae kumaway pa. Parang humingi po na sa klolo na tulong-tulong. Binold cutter pa yung mga pinto. Agad isinugod sa ospital ang dalawang sakay ng chopper, isang pilotong lalaki at co-pilot niyang babae. Pero binawian din sila ng buhay. Kinilala ang piloto na si Lieutenant Commander John Kyle Bores, 36 na taong gulang. Ang co-pilot niya naman ay si Ensign Isa Leona Takad, 27 taong gulang. Base sa investigasyon, lumipad mula sa Sangli Airport ang Robinson's R-22 trainer para sa isang flight training. Pagmamay-ari ito ng Philippine Navy. Cavite City raw ang regular na ruta ng training chopper ng Navy, kaya pamilyar na rito ang kanilang mga piloto. Ang ating dalawang naval bases ay situated sa Cavite City. Ang ating runway o ang headquarters ng Naval Airways is situated in Naval Base Heraclio Alano in Cavite City. So talagang normal para sa mga piloto natin na lumipad sa airspace ng Cavite City. Tingin nila, posibleng nagkaroon ng problema ang helicopter ilang metro mula sa Sangli Airport. Posible raw na nagdesisyon ng mga piloto na sa open area mag-emergency landing. Kinuha na ng Navy ang bahagi ng helicopter para imbestigahan ang sanhi ng pagbagsak nito. Pero paglilinaw ng Navy, nabili nila ng brand new ang R-22 chopper noong 2017. Nag-iisa lang daw ito. Dumadaan din daw ang chopper sa maayos na maintenance bago isabak sa training. In 2019 naman, she underwent a very thorough inspection to determine yung kanyang airworthiness. Nakikiramay naman ng Philippine Navy sa mga pamilya ng nasawi nilang piloto. Ang piloto raw na si Bores ay isa sa pinakabihasa sa pagpapalipad ng helicopter. He was already deployed all over the archipelago and has been one of our best helicopter pilots for quite some time now. Ang co-pilot niyang si Takad graduate ng pilot training pero tuloy pa rin daw sa pagsasanay sa pagpapalipad ng helicopter para maging mahusay na Navy air asset. Sinailalim na sa autopsy ang bangkay ng dalawang piloto. Tumanggi munang humarap sa media ang pamilya ng mga nasawing piloto. Cheryl, kanina nga ay muling bumalik yung mga tauhan ng Navy doon sa crash site kung saan hinanap nila kung saan bumagsak yung helicopter. Muli nila itong kinordon para mapreserba at maiwasan na ang pagpunta ng mga tao sa lugar dahil patuloy yung isasagawa nilang investigasyon. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.